Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlogs. Mega love shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan man po tayong sulok sa mundong ito. Naway na sa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga panahong ito. Shoutout po no sa ating ama ng kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, Atin na Vlogs, Team Rochelle at sa lahat po no, ng mga kasamahan po nating charity vloggers, Kalingap Reactors, at sa mga kasamahan ko po sa MERG at sa kasamahan ko po sa Team Negros. Shoutout po sa inyong lahat guys. Gusto ko lang pong gawa ng komento guys. No? Ito nga pong pinatayo na kubo ni Dodong Ruel of Malalag na sino-supervise po no, ni Kalingap Awi. Sabi nga po ni Dodong Ruel, ito daw po ay kubo. Pero sa nakita ko guys, no, hindi lang po kubo ito na parang ano na po ito, parang bahay na po. No? Ano po bang kaibahan ng kubo at saka bahay? Pagkalam ko po guys, no, pag sinabi po nating bahay kubo, maliit lang at parang temporary lang. No? Pwede kang magtambay doon, pwede kang kumain doon, pero hindi yung talagang parang bahay na kumpleto sa gamit at doon ka na natutulog. So parang bahay na po ito. Sa tingin ko, itong pinapatayo po no, ni Dodong Ruel of Malalag. Sa live po ni Dodong Ruel kanina, makita po natin guys no, yung video ng bahay habang ginagawa po no, na nasa background naman po niya. Makikita po natin kung gaano po kataas yung pinapatayo niya. Ito po yun. 40k lang 400 square meter. Depende din kasi yan sa sa location, di ba? Ito medyo siya, di naman siya masyadong papasok. Malapit lang po siya, no. Ayun, so nakita po natin guys, malaki po no, yung kubo po na pinatayo po ni Dodong Ruel. Kung kubo man tawagin ito guys, parang super kubo. O sa tingin ko, bahay na po ito. Parang rest house. Parang gano'n na po ito. At dito nga guys, sa live po ni Dodong Ruel kanina, nabanggit po niya kung ano po yung mga, kung anong klaseng design po itong bahay kubo na pinapatayo niya. Ito guys, pakinggan natin yung sinabi niya kanina. Ano po ito, simple lang po mga kalingap, no? Actually, yung talaga dito, yung nakasentro talaga dito sa lote na ito is bahay talaga, yung mismong bahay mga kalingap, no? Bahay namin, ganyan. So, ayan, may naisipan namin na maggawa muna ng kubo, no? Para pansamantala po may pahingahan, no? Mayroong lalagyan po ng mga gamit. And sayang naman po kung temporary na lang, na kubo, no? Sayang din yung materyales. So, yung ginawa namin, dalawang na po siya palapag, no? Sa taas pwede matulugan, and sa baba po doon po kami kumakain, no? Doon po ang long table, meron po doong lutuan, no? Merong hugasan, basta po andun, no? Mukhang siya, yung mga kubo style mga kalingap na mga kumpleto na, doon na kayo magluluto at doon na din kayo kakain. Kaya ganda nito, no? Pag matapos mga kalingap, abangan nyo po yan sa channel po ni Kalingap Awi. Ayun, so narinig po natin guys, sa practical, no? Napaka-practical po nitong si Dodong Ruel. Naisipan nila na magpatayo ika nga ng kubo, no? At kesa naman simpleng kubo lang na masayang lang yung materials, tama naman po yung plano nila na gawin na lang, ika nga pwede na din pong matulog doon. So maganda po yung plano nila. Napag-usapan naman po nila, no? Duda ko, kasama din po siguro si Richelle, no, sa mga plano ni Dodong Ruel dahil siyempre pagdating ng araw, pag magpatayo na po si Dodong Ruel dyan ng mansyon, sa tingin ko guys, si Dodong Ruel nag-iipon ito ng pangpatayo ika nga ng malaking bahay talaga, para nga dyan po sa lupa nila o sa lupa na binili niya. Sabi nga po niya 400 square meters pala yan, so malaki po yung lupa niya. At hindi naman pala kalayuan sa highway. So malapit-lapit din sa highway itong nabili nilang property. At ang pinakaplano talaga nila, no, sabi nga po niya, bahay talaga ang nasa gitna. At yung sa gilid, yun nga yung bahay kubo na naisipan nila. Pero
hindi po ito ordinaryong bahay kubo. Kasi nga, kumpleto na po sa gamit. O pwedeng lagyan po ng mga gamit nila at pwede din pong tulugan. So maganda hanga po tayo guys no, dito sa ginawa ni Dudong Ruel. Na ito nga pagpatayo po nila ng kubo na hindi po ordinaryong kubo. Parang bahay na nga po ito. Dahil kumpleto, may gamit, may long table. At sigurado po no, yung mga charity vloggers, yung kanyang mga ka-team members, sigurado po mag-benefit din po dito sa pinapatayo po niyang kubo. Tambayan na po nila yan siguro sa mga planning nila, planning session, maganda po yun. At the same time, pwede na din pong tulugan. So, kumpleto sa gamit, sabi nga ni Dudong Ruel, ang gagawin po nila. So, kaysa naman magrinta sila, mas mabuti na din po yung dyan na po sila sa bahay na yan na pinapatayo po nila pansamantala. So, abangan po natin guys hanggang sa matapos po itong pinapagawa po ni Dudong Ruel. At mas lalo po nating abangan siyempre pag naipatayo na po ni Dudong Ruel yung kanyang dream house na binabalak po niya sa gitna po ng kanyang property. Yun po ang kaabang-abang. At sigurado hindi po yun basta-bastang bahay lang. Sigurado malaking bahay yung iniisip ni Dudong Ruel. Siyempre sa mga ganyang planning niya, sigurado kasama na din po yan yung kanyang magiging future family. Kung ano man yung binabalak niya, gaano man kalaki, yung gusto niyang ipatayo. So, ika nga, mukhang pang matagalan na talaga. Mukhang magmamigrate na itong pamilya nila dyan po sa Dait. Dahil maganda naman po talagang tumira dyan. Unang-una po guys, mura po ang property dyan. So, kung wala ka pa actually bahay sa inyo, wala ka pang lupa sa inyo, mas maganda mag-invest po sa lugar nila kasi mura ang property. So, maganda din naman po kung dyan sila mag-settle. Ika nga, dahil nandyan na po si Kuya Bal. Ika nga, magkasama-sama na po sila sa isang syudad. At higit sa lahat, siyempre, makasama din ni Ruel, si Richelle at ang kanyang pamilya. So, siyempre, malay natin sila na talaga ang magkatuluyan. Kaya, pinaka-the best na dyan na po sila. So, yun na po guys ang ating konting komento dito nga po sa pinapatayo ni Dudong Ruel. Hanga po tayo kung gaano po siya ka-practical sa kanyang mga plano. Abangan po natin guys hanggang sa matapos, panoorin po natin, suportahan po natin ang video po ni Kalingap Awi. At siyempre, ang mga upload din po ng Team Rochelle. Sa mga bago lang po sa aking munting channel, huwag po natin kalimutan guys na i-subscribe. At paki-like din po ang video na ito. At huwag din po natin kalimutang suportahan ang ating ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, and Ate Edna Vlogs, Team Rochelle at mga kasamahan ko pong charity vloggers at official Kalingap reactors, Mirg at ang Team Kalingap Negros. Suportahan din po natin guys. Ingat po tayo kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.